Oy, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Ako po si Ka-Coffee. At araw ngayon ng linggo, actually madaling araw na ng linggo, no? At narito na ang political events. Si Digong, mukhang ito na ang kanyang pagbagsak dahil may mga kumikilos na. Hindi mga simpleng tao, hindi ordinaryong tao, kumikilos na para makulong ito dito sa Pilipinas. Kasi ang ICC, mukhang malabo-labo itong ICC eh. Medyo ilang beses nang nade-delay. Ito, dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines na mismo ang nagsasabi na potentially pwedeng makasuhan itong si Digong. Kaya kinakailangan na po magsanib puwersa itong mga ahensya ng gobyerno, magkaroon ng case build-up at isampa na yan kay Digong. Mabibigat itong kaso na ito, Ka-Coffee. Ma-establish lang ang probable cause dyan. Once na ma-establish nila yan, ma-issue ng warrant of arrest si Digong dito sa Pilipinas. Kasi yan naman ang ini-insist ng kampo ni Digong eh. Haharapin nila ang kahit na anong kaso basta dito sa Pilipinas. Kung ma-establish yung probable cause na yan, huli siya dyan. Paano kung walang piyansa yung kasong maisasampa sa kanya? Habang ongoing yung hearing, nasa kulungan siya. 'Di ba? Mag-appeal man siya na mag-appeal hanggang umabot ng Korte Suprema, yan nasa kulungan siya. At ito na, Ka-Coffee, sinisimulan na. Alam mo kung anong pinag-uugatan nito? Matapos niyang umamin diyan sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, subcommittee diyan sa Senado. Matapos siyang umamin na nag-exist yung death squad na yan, na ini-encourage na yung mga pulis, na inutusan niya yung mga pulis, na i-encourage yung mga kriminal o mga suspect pa lang na manlaban at barilin sa ulo at matsugi yan. Naku po, mapapahamak na talaga. Ito na talaga ang pagbagsak. Headline ng ABS-CBN, Ka-Coffee. Time for agencies to build case versus Duterte, former IBP president says. Nung panahon ni Digong, and actually after first 2 years ni PBBM, hindi naman pinursige yan yung kaso kay Digong kasi walang matibay na ebidensya. Kasi may mga statement siya pero hindi naman siya under oath, yung binitawan niya mga statement na yan, di ba, mga interview niya sa media, so hindi naman magagamit against him. Hindi ka kagaya ng mga statement niya, ng mga pag-amin niya dyan sa Senate hearing na yan, i-under oath siya, nanumpa siya dyan, at alam niya na pwedeng magamit laban sa kanya yung mga statement niya. So tumibay-tibay. Yung mga gusto makapagiganti sa mga Duterte, mga biktima ng AJK, mga biktima ng tukhang, may chance na. Even si Senate President Chis Escudero yan ang sinasabi niya, yung mga biktima, magsampa na kayo ng kaso. Ito, IBP na nagsasabi. The executive branch should team up with the Commission on Human Rights to build a case against former President Rodrigo Duterte, a former president of the Integrated Bar of the Philippines, said Saturday as he pointed out that congressional hearings are meant to be in aid of legislation. May punto siya dyan. IBP to, Ka-Coffee Hindi ordinaryong abogado ang nagsasabi dito. Dating presidente po ng Integrated Bar of the Philippines. Totoo naman ang punto niya, ang obserbasyon niya. Yung mga pagdinig dyan sa Kongreso ay in aid of legislation yan. So kung gusto niyo talaga makulong si Digong, magsampa kayo ng kaso sa korte. 'Di ba? Ayan, ma-establish niyo yung probable cause. Mga aresto yan, issue ng warrant of arrest. The Senate, in response to hearings at the House, last Monday opened an inquiry into the Duterte administration's war on drugs. Duterte attended the Senate hearing and made statements that have been seen as admissions but which his allies have said were just jokes. Ayan na, Ka-Coffee. Marami nakapansin. Umamin siya. Kahit yung mga supporters niya nagsasabi na ano bang ginawa ni Tatay Digong, pinahamak niya ang sarili niya, umamin siya. Pero sinasabi naman ng iba niyang kalyado, halimbawa si Bato, jokes lang daw yan. Pwede ba sa korte yan? Di natin ma-identify yan, di man tayo mga abogado. Pero yan kasi ang style nila kapag nako-corner sila, sasabihin nila jokes. Si De La Rosa, di ba? Si Bato, sinasabi niya, joke lang daw yun ang presidente. Mukha ba nagjo-joke ang presidente doon? Balikan ninyo yung hearing, pakinggan ulit ninyo yung hearing, galit na nga siya, may halong mura pa, tapos joke lang yun. Di ba? Ay nako, ang kinakailangan siguro ngayon yung kapulisan, yung National Bureau of Investigation, yung CHR at ang Department of Justice magtulong-tulungan to build up a case kasi malinaw na ang pag-aamin niya ni Duterte former IBP President Domingo Cayosa stressed in an interview on Teleradyo Servicio. Malinaw yung kanyang pag-aamin, admission yan, Ka-Coffee. Huwag na natin pansinin yung sinasabi nila De La Rosa na yan po ay joke. Dahil hindi naman talaga joke yan. Sila lang nagsasabi ng joke yan. The CHR is an independent constitutional commission and does not have the power
to prosecute cases but can document cases and recommend charges. Tutukan na ng CHR yan. And I think naman, Ka-Coffee, sa mga nangyayaring ito, sa kabila ng mga birada ni Digong dito sa gobyerno na ito ni PBBM, hindi naman mananahimik ang PNP dyan. Hindi ako naniniwalang walang gagawing aksyon ng PNP dyan, ang CHR, ang NBI, ang DOJ, lalo pa si Remulla. Hanggat nandiyan si Remulla, hindi ako naniniwala na matutulog lang yan sa pansitan at walang gagawin, hindi magsasampa ng kaso laban kay Digong. Kikilos at kikilos yan. May ginagawa at ginagawa yan. Posibleng hindi lang natin alam ngayon. Hindi lang alam ng media, hindi lang napapublicize yan. Hindi namin alam, hindi alam ng mga vloggers, o hindi natin alam. Pero internally, on their own, kumikilos na yung mga yan. Hindi lang yan isinasa publiko. Hindi pwedeng wala silang gagawin dyan. Yari yan, Ka-Coffee. Next year, iinit yan. Lalo mag-eleksyon, iinit yung usapin na yan, Ka-Coffee. May masasampahan at ang kaso dyan. Hindi madali yan dahil former president yan. Pero darating yung punto na yan, makakasuhan talaga yan. Lalo na kung manalo pa yung mga best friends ni Digong, sila Laila de Lima. Yan, pursigihin talaga siya yan. Once na makabalik sa pwesto yan sila Laila de Lima, sila Shell Jokno, pag nakahawak ng pwesto yan, ako, yari siya dyan. Kuyugin siya dyan. Cayosa, IBP president from 2019 to 2012, said, mukhang mali itong data na ito ng ABS, 2019 to 2012 or baliktad ito, said Duterte's testimonies can be used to file for civil damages which he said are easier to prove or for criminal cases. O bahala na kayo dyan mga abogado. Marami naman magagaling dyan eh. DOJ, NBI, PNP, pag-usap-usapan ninyo yan para mapatibay, mapabigat ninyo yung kanyang mga ebidensya at ma-identify, ma-determine yung probable cause at ma-issuehan na ng warrant of arrest yan si Digong. Yan ang hinihingi ninyo, ha? O sampahan dito sa korte sa Pilipinas, ayan na, parating na, parating na, ika nga. He also urged the law enforcement agencies and CHR to start connecting the dots to file a case and no longer wait for lawmakers' next moves. Exactly. Kasi ang pangunahing purpose naman talaga ng investigasyon ng Quad Committee na yan at investigasyon ng Senado, in aid of legislation yan eh. Pero tama itong suggestion na ito ng dating presidente ng IBP, unahan nyo na magkaroon na kayo ng initiative. Diba? Huwag nyo nang hintayin kung ano pa yung gagawin ng Kongreso. Kayo na mismo eh, alam nyo na yan eh. Diba? I-connect ninyo yung dots para makamit naman yung hustisya nitong mga biktima ng tukhang ni Digong. Hindi sila fiscal prosecutor. They can study but yung kapulisan, NBI, CHR, DOJ, ang dapat magtulong to build up a case, he said, of members of Congress. Senate President Francis Chis Escudero has called for on families of alleged EJK victims to file RAPs against Duterte. Ito yung napag-usapan natin nung isang araw na hinihimok ni Chis Escudero, ni Senate President Chis Escudero, na dapat yung biktima yung magpa-file. Diba? Hindi yung pulisya yung magpa-file niyan. Dapat yung biktima yung mag-file ng kaso. Kasi may admission naman si Digong dyan. And may mga tumutulong din naman sa mga biktima. In fairness naman, may mga labors, may mga grupo po ng mga abogado, may mga mula po sa simbahan at sinusuportahan itong mga biktima na ito. Kailangan pa sigurong makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno tulad ng sinasabi nito ni dating IBP President. Kumausap sa DOJ, si PNP para ma-establish nila yan, mapabigat nila itong ikakaso nila kay Digong. Kasi hindi man basta-basta yan si Digong din eh. Siyempre, bilyonaryo din yan, marami din yung resources yan, napakaraming abogado din na makukuha yan para depensahan ang kanyang sarili. Hindi pwede magpa-file ka ng kaso na hindi mabigat-bigat yung pinapanghawakan mo dyan. While two other congressional leaders believe the past leader's testimonies can be used to charge him with crimes against humanity in a Philippine court. Yan, mas mabigat na kaso yan. May pag-amin na plus ang ebidensya ay nasa pulisya dahil alam naman na nila kung ano ang nangyari. Sila yung mga nautusan at alam nila kung sino ang nag-utos. Yun, may punto. Si Cayosa. Umamin na si Digong. Ang kinakailangan na lang dyan, kumbaga sa pelikula na nakikita natin dyan, mga testimonya na lang na mga involved, may personal knowledge doon. Sino yung mga yan? Mga opisyal ng pulisya yan. Diba? Yung mga direct na nakausap ng presidente yan, may personal knowledge sila dyan. Kasi sinabi naman ni sinabi naman ni Duterte na inutusan yung mga pulis Hindi man tama yun hanapin yan. Yung mga pulisya na willing kakofing sumugal, willing na tulungan itong mga biktima na makamit nila ang hustisya, di ba? Maglabas sila ng mga affidavit, ng mga testimonya nila at madiin itong si Digong. Yan ang kinakailangan. Kasi kailangan may mga personal knowledge kayo dyan
O yan, mga pulis siya. Tama itong sinasabi ni dating IBP President. May pag-amin na eh. O, ayan, naka-coffee, inilatag na sa inyo. Umamin na, umaksyon na lang kayo dyan. Ang ebidensya ay nasa pulis siya. Kailangan talaga may tumutok dito at may pumukpok dito. He said that the police can show that it is a new PNP as part of President Ferdinand Marcos Jr.'s Bagong Pilipinas branding by helping with the investigation. Correct. Wala na yung panahon ni Bato na si Bato ang hepe ng PNP na marami sa mga residente sa totoo lang natatakot na lumapit sa pulis. Kasi nasa kustodiya na ng pulis. Nung panahon ni Digong nanlalaban pa. O isang ka pa nakakita niyan. Paano ka magtitiwala doon? 'Di ba? Na-aresto na, nanlaban, natsugi. Yun ang mahirap nung panahon eh. Tama ito, pagpapakita ng pagiging sincere na to, di ba, ng mga pulisya. Iba na kami ngayon. Iba yung panahon ni Digong, iba na kami ngayon sa bagong Pilipinas. Panindigan na lang ng PNP. Malaking factor ang DILG dyan at ang leadership ng PNP. Panindigan ninyo. Iba na ang PNP ngayon para bumalik lalo, higit na bumalik ang tiwala ng tao bayan sa pulisya. Sampahan ng kaso ang mga dapat sampahan. Di ba? Kasi para makamit din naman ng hustisya dito mga biktima. The PNP has announced an investigation into allegations that members of the police were part of the so-called Davao Death Squads which Duterte said chiefs of police were part of. Yan ang sinasabi ni Bato de la Rosa na joke lang daw. Paano kung hindi talaga joke? Diba? May mga nahuhuli. Mga miyembro ng PNP. Diba? Sa mga ganyang misyon. Senator de la Rosa, a former Davao City Police Chief and former PNP Chief has said Duterte was just joking when he said that. Naku, hindi na kami naniniwala dyan kay Bato na yan. Yung mag-utos ka para palabanin yung mga suspect para pagbabarilin, joke yan. Kailan naging joke yung yung murder o EJK? Buti sana kung isa lang. 6,000 to 30,000 sa dami ng kababayang sinabing nanlaban. Hindi naman pala, sabi ni Cayosa. Oo nga naman. Napakarami niya, 6,000 yung recorded ka-coffee. Yan yung nireport ng administrasyon ni Digong, 6,000 individual. Puro mahihirap yan. Ilan lang yung mga VIP dyan, ilan lang ang mayayaman dyan. Kasi nung panahon, mga mahihirap lang naman ang kaya eh. Pag mga mayayaman, nakaka-lunch pa nga, nakaka-dinner pa nga nila yan eh. Nanlaban, nagkataon lang ba yung 6,000 na yan sa Pilipinas? Nanlaban? Diba? Dapat may managot talaga dito eh. Hindi talaga joke yan. The PNP has acknowledged more than 6,000 deaths in anti-drug operations, but human rights group estimate the death toll to be much higher than recorded in official data. Agree. Mas mataas pa dyan ka-coffee. Hindi lang yan 6,000. Yan lang kasi ang reported. Siyempre, filtered na yan ka-coffee. Sabi nga ni, sino yan? Yung hepe ng PNP Davao, yung umaresto kay Kibuloy, sabi ni General Torre, dinudoktor yung mga records dyan sa Davao, yung logbook nila, yung mga krimen para palabasin na mababa yung crime rate dyan, pinipeke nila. Hindi tama yung pagre-record ng mga entries dyan sa kanilang logbook para lumabas na maliit yung crime rate dyan sa Davao. Naku, dapat may managot dyan ka-coffee. Meron din pong pahayag itong kampo ni Digong na syempre ang Quad Committee, kasi total, dumalo ka dyan sa Senado, bakit hindi ka dadalo sa amin sa House of Representatives? May existing invitation naman sila kay Digong. Pero sabi ni Digong, hindi na raw siya attend. Kung may mga gustong malaman itong Quad Committee na yan, kasi mainit naman talaga siya sa House of Representatives eh. Ang sinasabi niya, kung may mga gusto kayong malaman, pakinggan ninyo yung interview ko sa Senado. Andyan lahat. Hindi niya na daw uulitin yan. Kaya kung iimbitahan nyo siya sa House of Representatives, hindi na siya pupunta. Kasi wala na rin naman daw siyang ibang sasabihin. Doon may punto naman para hindi na nagiging redundant yan. So, ang Quad Committee, wala na kayong dapat asahan kay Digong. Hindi na pupunta yan. I-push through ninyo kung ano yung gusto nyo yung establish dyan na mga kaso. Pagtuloy-tuloy ninyo yung investigasyon nila dyan. Pero hindi nyo na may isasama si Digong. So, ang pinaka pwede nyo na lang gawin dyan, mag-turn over kayo ng mga dokumento kung saan man yan, o kung sa ICC man yan, o kung ano man, doon sa mga bumubuo ng case build-up against Duterte, baka makatulong yung inyong mga minutes ng inyong mga pagdinig, yung inyong mga findings dyan para makatulong doon sa case build-up na isasampa
o eventually isasampang kaso kay Digong. Yan na lang siguro ang magagawa ninyo, maitutulong ninyo dyan. O siya, anong sa inyo dyan ka-coffee? Share ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba nating ka-coffee. Ito na ang simula ng pagbagsak. Sa tingin ko sa obserbasyon ko, unti-unti nang bumabagsak itong si Digong at ang kanyang mga ligasiya, kung meron man naiwan, unti-unting nawawala. Kasalanan din nila yan dahil gustong-gusto nila na palitan agad si PBBM tanggalin sa pwesto si PBBM. Ay bumabalik tuloy ang karma. Kung nasa Facebook po kayo at di pa po kayo naka-like, naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee. Please like and follow sa Facebook. Nasa YouTube po kayo, please click lang po na subscribe. Nandiyan po sa baba, subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po ay updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo Nasaan man po kayong panig ng daigdig ag kapitayon. Bye-bye.